tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bakit napakahalaga ng pagpapahinga? Kasi kung pagod tayo, hindi tayo magiging 100% malakas, may gana, na magawa natin ang kagustuhan ng Diyos. When you are stressed, you become unfocused. At pag sobrang pagod ka, mahirap na magmahal, mahirap na magdasal, mahirap na maipakita mo ang kabutihan ng Diyos sa iba. Mga kapatid, dito sa banal na misang ito, tayo inaanyayahan ng Diyos. Huminto sandali, tumahimik, manatili sa ating Panginoon, sa Kanyang presensya. Pakinggan natin ang Kanyang mga banal na salita na nagbibigay ng panibagong lakas, buhay, at kaginhawahan sa ating mga katawan, sa ating isip at sa ating puso. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo tumigil na nagtatrabaho, pagsisihan natin ang mga pagkakataon na ito na kung saan nakalimutan din natin na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuro mong ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob. Kaming tinataguyod ng kagalingan ngayon, iyong idulot. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di mo ba ninyo alam, di ba ninyo alos-talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga halina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di maghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya'y magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Alleluia, 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 alleluia. Sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang napakahalagang tanong na kailangan nating sagutin. Ano ang nakakapagbigay sa iyo ng pagod? Bakit ka ba napapagod? What tires you? Bakit mahalagang sagutin po ito? Kasi kung hindi mo alam kung anong nakakapagbigay sa iyo ng pagod, hindi ka magiging masaya. Amen? Hindi ka magiging payapa. Amen? At hindi ka magkakaroon ng pag-asa. Kapag pagod na pagod ka, mahirap magmahal. Mahirap maging mabuti. Mahirap manalig at manampalataya sa Diyos kasi wala kang lakas na maibibigay. Amen? Kaya nga po, kapag bugnot ang isang tao, kapag mainit ang ulo niya, kapag malungkot yung iyong kakilala, tandaan niyo po ito, huwag niyong iisipin agad-agad na masama ang ugali ng taong yan. Unawain mo siya, baka pagod lang siya. Amen? So ask yourself that question. It is good to reflect today. What tires me? Because when you are tired, it drains all of your goodness. It drains all of your love. It drains your capacity to hope. Bakit ka ba pagod na pagod? Tatlo pong bagay, bigyan nyo ng pansin, ang pinagmumulan ng ating pagod minsan sa buhay. Una, pagod ng katawan. No matter how much you love what you do, no matter how much you are happy with what you're doing, no matter how much motivated and dedicated you are in your life,
your body will become tired and exhausted. Kailangan po natin tanggapin yan, mga kapatid. May hangganan, may limitasyon ang ating mga katawan. Hindi mauubos ang trabaho natin dito sa buhay. Marami tayong mga obligasyon, mga responsibilidad, at marami din tayong gustong gawin sa ating buhay. Hindi natin kayang pagsabay-sabayin ang lahat ng bagay. Minsan nga naglalaban pa ang iyong isip at puso. Hindi po ba? Kahit na sabihin mo, bata ka pa. Kahit na sabihin mo, busog ka sa pagkain. Kahit na malinaw para sa iyo ang iyong mithiin, ang iyong mga pangarap, may kahinaan ang iyong pangangatawan. As the Lord said that our flesh, our body is weak. Your spirit may be willing, but your body is unable to do what your soul wants. We have to understand that. We have to accept that. Bibigay at bibigay ang iyong katawan. And the Lord knows how weak our body is. Jesus is concerned with our health. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal na at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod na. Sabi ni Jesus yan, being tired is a signal from your body that you should stop and rest. Marunong ka naman sanang makinig sa iyong katawan. Ang kabanalan ay ang pag-aalaga din ng pangangatawan. Dahil ang katawan na ito galing sa Diyos. So kung gusto mong ipakita na ikaw ay talagang sumusunod sa Diyos, gumagalang sa Diyos, unahin mong ipakita sa paggalang, pag-aalaga, pag-ingat sa iyong pangangatawan. Amen? Kaya nga po, sabi ni San Agustin, take care of your body as if you will live forever, and take care of your soul as if you will die tomorrow. Hindi lang kaluluwa ang dapat nating alagaan at ingatan. Kailangan din natin bigyan ng pansin ang ating mga katawan. You can never love without a body. Amen? And it will be very difficult for you to do God's will if you get sick. So invest in your rest. Remember, holy people knows how to rest, how to sleep, how to stop from their work. Kabanalan din yung tumitigil, nagpapahinga at inaalagaan ang pangangatawan. Pero pangalawa, meron din pong pagod dahil sa ating mga pag-iisip. Minsan, meron palang mga kagising-gising, pagod na. Di po ba nakakapagtaka yun? Buong gabi na nagpahinga, natulog, pagkagising, makikita mo, lupay-pay, latang-lata ang kanilang mga katawan. Ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang gumalaw, gusto lang nila nakahiga. Meron silang problema. Isa talaga sa kinakapagod natin, yung kakaisip mo sa iyong mga problema. Napakalikot kasi ng isip ng tao kapag hinahayaan mo yan ng tumakbo, yan na nakakapagbigay sa iyo ng pagod. Remember, your mind can become your heaven or your hell. Your thoughts can become your medicine or can become your poison. What really makes us tired sometimes is our mind slipping from the past to the future. Many times we regret what we have done in the past. And sometimes we are worried, anxious of what is going to happen in the future. Ito talaga ang nakakapagbigay sa atin ng pagod. Yan ang sumisip-sip ng iyong lakas at enerhiya. Kapag hinahayaan mo ang isip mo, pumupunta sa mga bagay na nakalipas, pagkatapos walang kontrol, pupunta naman sa kinabukasan. Tingnan niyo po ang mga bata. Di niyo po ba napansin? Sobrang lakas nila, may ganas sila, napakalikot nila, laro ng laro, kumakalikot ng kumakalikot, sigaw ng sigaw, lukso ng lukso. Wala naman pong bata
na pagod. Hindi po ba? Puwera na lang kung may sakit yan. Pero pag sinabi mong bata, alam natin, pagkagising niya sa umaga, wala nang hinto, napaka-energetic, nag-i-enjoy sila palagi. Saan nila kinukuha yung lakas nila? Kasi ang mga bata, nabubuhay sila sa kasalukuyan. That is the secret of the strength and the energy of little children. They live in the present. They do not worry about the future. They do not regret anything in the past. Ang mga palaging pagod, ang mga matatanda. Hindi po ba? Bakit ang mga matatanda palaging pagod na pagod? Kasi ang buhay nila nandito lang sa isip. Merong galit, may inis, dahil inaalala yung nakalipas, hindi pa makapag-let go, hindi pa makapag-move on. Ang matanda, warrior. Palagi na lang nag-aalala. Ano kayang mangyayari bukas? Gagaling kaya ako? Makakabayad kaya ako ng mga utang? Paano kami magkakasundo? Paano na lang ang aking mga anak? Paano na lang ang aking mga apo? Yan ang nakakawala ng iyong lakas. Yan ang dahilan ng iyong kapaguran. Kaya nga po, maalala niyo ang ating Panginoon, di ba? Turo niya, maging katulad kayo ng mga maliliit na bata. At paano tayo makakamuka ng mga maliliit na bata? Kamuka ng isang maliit na bata, umasa ka. Ang isang maliit na bata, walang inaalala pag nandyan ang matanda. At yan din po ang paanyaya sa atin. Hindi ka naman kailangan mag-alala kung alam mo nakabantay ang makapangyarihang Diyos sa iyo. Wala ka naman dapat ikagalit at ikainis dahil tayo ay palaging pinapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Kung pinatawad ka ng Panginoon, bakit hindi ka marunong magpatawad sa iba? Para maging peaceful ka, para maging payapa ka. Huwag mo nang dinadala-dala yung iyong mga inis at galit. Hindi mo naman kailangan yan sa iyong buhay. Hindi po ba? My dear friends, be mindful and aware of God's presence. That will give you rest. Put your mind always to God. Please be present, be conscious to God. Hayaan mo muna yung mga problema. Basta't nandiyan ka sa Diyos, naiisip mo siya, nakikita mo siya, palagi kang malakas. Amen? Pangatlo't kahuli-hulihan, meron din pong pagod na nagmumula dahil sa ating mga pagkakasala. Opo, masarap ang gumagawa ng kasalanan. Amen? Aminin. Pero, aminin din natin, nakakapagod din ang gumagawa ng kasalanan. Ang kasalanan, masarap lang naman yan sa umpisa. Pero habang tumatagal, nakakasakit na, nakakapagod na. Nakakita na po ba kayo ng lasing na maliksi? Wala pa po, no? Nakakita na po ba kayo ng lasing na matino? Wala pa po, no? Ang pinagtatakan ko po ito, kapag lasing ang isang tao, pansinin niyo po, di ba hirap na siyang maglakad ng diretsyo, na-out of balance na siya pag naglalakad siya. Pero bakit ang mga lasing, alam na nila na hindi sila makatayo, makalakad ng diretsyo ng mabuti, magmumotor pa, sasakay pa ng kanilang motorsiklo. Kaya ang dami po mga naaksidente at namamatay. Hindi naman talaga nakakalakas ang alak. Iniisip mo lang pero ayaw mong tanggapin ang epekto nito sa iyong pangangatawan. Nanghihina ka at sinisira mo ngayong katawan. Yung mga nangangalunya, kapag meron tinatago na relasyon, di ba? Nakakapagod din. Nauubos yung lakas, yung atensyon, yung pera. Tinatago mo yung cellphone mo sa asawa mo. Nagbubura ka ng messages para hindi kayong makita, para hindi kayong matuklasan. Pinapalaba mo yung iyong damit agad-agad para hindi maamoy yung pabango ng iyong kalaguyo. Nakakapagod din po nagsisinungaling. Tingnan nyo, bantayan nyo. Pag nagsisinungaling ang tao, yung kanyang mata, galaw ng galaw, hindi ka matignan ng diretso sa iyong mata, pinagpapawisan. Yan ba ang binibigay na lakas ng pagkakasala?
inaalis ang iyong gana. My dear friends, sin will never give you peace. Amen? You can never fully rest if you know you're living in sin. And sin drains our life and energy because sin is the opposite of what God wants. Tanging ang Diyos lang ang bibigay sa iyo ng panibagong buhay at lakas. Hindi ang demonyo. Tandaan niyo po, hindi ibig sabihin masarap ang iyong nararanasan. Yan ang nagpapalakas sa iyo. Kasi minsan, meron din po mga mabibigat, mahihirap na karanasan. Pero yan ang nakakapaggising ng ating mga diwa. Tingnan niyo po yung mga nagja-jogging ng umaga. Pinapagod nilang kanilang katawan, pero very energetic sila ng buong maghapon. Yan po ay isang kabalintunaan. That is the irony that when you exercise, you drain your body, you are being energized, you are being strengthened. Hindi lahat na nakakapagbigay sa iyo ng sarap ay makakapagbigay sa iyo ng lakas. Tandaan niyo po yun. What makes us tired sometimes is not what you do, but you are tired because you are not doing it happily and gratefully. Kung gusto mong maging masaya, dapat kung ano mang ginagawa mo, palagi kang magpasalamat at maging masaya. Mababawasan ang iyong pagod. Isa lang ang sagot sa pagod ng iyong kaluluwa. Connection sa Diyos. Kaya nga po, when your soul is tired, the answer is not pleasure of the flesh. But if you want to be strengthened, have a real, meaningful, and deep connection with God through prayer. As St. John of the Cross said, a soul that walks in love neither rests nor grows tired. Ang ganda po nun. Ulitin ko. A soul that walks in love neither rests nor grows tired. Kaya nga kung gusto mong palaging maging malakas, magkaroon ng gana, punuin mo ang iyong puso ng pagmamahal. Palagi mo sanang maunawaan lahat ng ginagawa mo ay dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iyong kapwa at pagmamahal sa iyong sarili. Ano ang kinakapagod mo? Saan nagmumula ang kapaguran mo? Pagod ba ang iyong katawan? Magpahinga ka, huminto ka muna, matulog ka kasama ang Diyos. Pero pangalawa, baka naman pagod ang iyong isip. Alay mo sa Diyos lahat ng iyong inaalala. Huwag mong masyadong isipin yan. Ang isipin mo at paniwalaan mo, may ginagawa palagi ang Diyos para sa ikabubuti mo. O baka pangatlo, pagod ka dahil meron ka pang kasalanan na hindi pinagsisisihan. Mag-confess ka. Magpakumbaba ka sa harap ng Diyos. Gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Araw-araw, magkakaroon ka ng lakas. Amen? Magdasal po tayo mga kapatid. Naway humugot tayo ng lakas sa Diyos. Pag palagi kang nakalapit sa Diyos, hindi Kanya pababayaan. Kung gagawin mong Kanyang kagustuhan, oo, merong konting pagod, pero palagi Kanyang pupunuin. At sa pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos, diyan lang mas darami ang iyong pagpapala at grasya sa iyong buhay. Amen. Sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, lahat kayong naghihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, dulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinangako sa amin ng iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawain kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging kasangkapan sa kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may hain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinakahiyang mamuhay na mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanat-panabik. Inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako nakarapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot-abot. Sa pag-ibig salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay pagindapatin nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siya namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit napakahalaga na magpahinga? Una, dahil pagpagod ka, hindi mo magagawa ang kagustuhan ng Diyos. Pero pangalawa,
Pag pagod ka dahil nanghihina ka, mas malaki ang tsansa na ikaw ay matukso at makuha ng masama. Kaya mga kapatid, magandang balikan ang aking mga tanong po. Anong dahilan ng iyong kapaguran? Ikaw ba ay pagod dahil talagang marami kang ginagawa? Tandaan mo, hindi ka makina. Tao ka. Pagod ka ba dahil marami kang iniisip? Kahit na isipin mo ang lahat ng yan, walang mababago dahil sa iyong pag-iisip. If it is out of your hands, then take it out from your minds. Cast all of your anxieties to the Lord. Pangatlo, ikaw ba ay pagod dahil sa iyong pagkakasala? Magpakumbaba ka, magsisi ka, magkumpisal ka sa Diyos. Malapit na po ang Pasko. Alam ko tayong lahat ay busy na, nagmamadali, napakarami nating ginagawa. Pero mga kapatid, baka sa dami ng iyong ginagawa sa iyong kapaguran, makalimutan mo ang pinakamahalaga, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating pong assignment para sa ngayong araw, huminto muna kayo. Give yourself 5 to 10 minutes of doing nothing. Huwag ka muna mag-isip, huwag ka muna mag-alala, huwag ka munang mag-cellphone, huwag ka munang makipagmarites, makipagkwentuhan. Just do nothing. Just be there present with God. Huminga ka ng malalim, pasok mo ang presensya ng Diyos sa iyong puso, sa iyong katawan, sa iyong isip. Naway sa panibagong lakas, una, makita natin ang Panginoon, buhay sa atin, at sa panibagong lakas, mapagpatuloy natin ang kanyang kagustuhan dito sa mundo. Sumayin ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.